So guys, part 2. Yung nanggaling tayo sa pagbibigay ng vitamins. So doon na ba natatapos? So binibigay ng vitamins. So yung iba kasi hindi rin nila alam, mga newbie, kung paano yung sistema sa buong isang linggo ng derby na ginagawa. So ako, ang ginagawa ko sa pagka derby na, guys, lalo doon sa mga newbie, yun na yung vitamins na binigay natin, ha. Tandaan nyo guys, ha. Monday, Wednesday, Friday, B-pollen, MWF, TT, Tuesday at Thursday, B-pollen o Brucey's. Kung alin doon sa dalawa ang meron. Kung alin yung ginamit nyo ng una pa, yun na yung gagamitin yung dire-diretso hanggang dulo. So, ngayon, dumating yung mga ibon, loading Friday, na binibigay ko lang dyan, wala na akong pabaon-baon, yun na yun mismo, wala nang baon-baon na sinasabi malakas na vitamins. Guys, uulit-ulitin ko sa inyo, walang vitamins na makakapagpa-champion sa ibon natin. So tumutulong lang yan para sa health natin, pero para sabihin nyo may malakas na vitamins para maging super saiyan, para maging champion, ay ito mahal na gamot to. Kasi kung mahal na gamot to, maganda to, magaling to, mapapa-champion. Walang ganun guys, lalo sa mga newbie. So ano sila dun sa ganong part, laging pabaon. Yan lagi yung sinasabi sa akin eh. Kung ano ba laging pabaon? Walang pabaon. Yung ginagawa niyo sistema mula YB sila hanggang sa gumulang sila hanggang karera, yun yung babaunin nila sa karera, tsaka yung sa bloodline nila. Kahit hindi nyo bigyan ng vitamins yung mga ibon nyo, herbal lang kayo, makakapagpanalo kayo, makakapagpa-champion kayo. Pero ang sabi ko lagi nga, sabi ko sa part 1, 50-50 lagi. Yung 50% side ko, effort ko, lahat ng pwedeng gawin para sa ibon na pwede kong gawin sa kanila, gagawin ko. Tapos yung 50% sa ibon naman yun. Kahit na anong galing mo naman na mag-alaga, kung tatanga-tanga rin talaga yung ibon na inaalagaan mo, baliwala. So ganun din, kahit anong galing ng ibon mo, kung ikaw naman hindi ka marunong mag-handle sa ibon mo, so baliwala din yun. So kailangan dalawa. Kaya nga maraming nagtuturo sa atin. Ngayon, madali na matuto sa YouTube. Ang daming pwedeng magturo. Magagaling mga magkakalapate na mga magagaling magturo. So marami tayong choice na kung sino yung pwede nating pakinggan. So ang ginagawa ko, yung sistema ko na ginagawa dito sa loob ko, pagdating ng mga ibon, Monday, pahinga lahat. So pahinga lahat sila. Pagka malakas yung ibon, Tuesday ko na sila pinawawala ng umaga, tapos sariling lipad, tapos balik na. Tapos Tuesday ng hapon, ganoon din. So Tuesday, Wednesday, Thursday, doon ako nagbabatak uli. Kung kaya ng 1 hour ng umaga, 1 hour ng hapon, o Webes, 1 hour ng umaga, 1 hour ng hapon. Kung gusto nyo magtos kayo. Tapos Friday ng umaga, sariling lipad nila. Tapos na pagbalik nila, pahinga na sila. So, yun ang ginagawa ko, sistema lang, paulit-ulit lang lagi yon. So, hindi ko na binubugbog yung ibon ko kakalipad ng kakalipad. So, ang ginagawa ko naman, pag Monday, doon ako nagbibigay ng paliguan ng mga ibon. So, Monday yon, binibigyan ko sila ng liguan, o lagyan nyo ng isang dakot na asin, tsaka 3 kutsarang asuka, pwede na yun, antibacterial. So, para yung mga kuto-kuto nila, kung meron man silang kuto, pero sinasabi ko lagi, pag nag-herbal kayo, walang kuto ibon ninyo. So, mag-herbal kayo. So, yun. Pagka nakita ko naligo sila, okay. Pero pagka meron ako nakitang hindi naligo, ibig sabihin, hindi pa ganun kakondisyon yung katawan nila. So, pino-force bath ko yan, pinapaliguan ko yan talaga siya, para makaligo siya. Tapos, Friday naman nun, magbibigay ako ng liguan nila, hayaan ko na lang silang maligo ng sarili nila. So yun yung ginagawa ko ng ng isang linggo ng derby. So yung una, Martes umaga raging, hapon raging, Huwebes, tapos Huwebes, Miyerkules, Huwebes raging 1 hour. Tapos sa Friday umaga, raging sila, sariling lipad. Yung iba nagtotos pa rin. Pero ako nagre-raging, ipapa-raging lang, sariling lipad nila. Pag bumaba sila, okay na. Tapos loading na ng hapon. So nagpapakain ako mga alas 4 na ng hapon. Ako nagpapakain. So hindi ako nagpapakain ng mga late na 5, mga ganon. Mga bago ko ilod, baka pakainin ko na. Kasi nangyayari sa ganyan, pagka sila sa truck, natagtag ng busog na busog sila, nagsusuka rin sila, sinusuka rin nila.
So yung alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, kung alas 8 ako naglo-load, so patunaw na rin yung pagkain nila sa butchi nila. So yun yung ginagawa ko na sistema sa isang linggo na sistema na ginagawa ko sa kanila. So paulit-ulit lang din yon. So ang gagawin niyo lang guys, hindi porke sinabi ko sa inyo na ganito yung ginagawa ko, yun at yun ang gagawin sa lahat ng mga ibon ninyo. So observation, pag meron kayong nakita na medyo hindi pa maganda yung kondisyon o basa yung dumi nila, so wag nyo silang papaliparin. Kung hindi talaga ma-recover agad, kahit na pagpahingayin nyo ng ilang araw yan, tapos i-load nyo, okay lang. Kesa naman, pwersahin nyo silang lumipad, pwersahin nyo silang mag-raging nang hindi maganda yung kondisyon ng katawan nila. So, lalo lang sila madudurog. So, kailangan silang pagpahingayin yung mga hindi maganda yung droppings ng mga dumating o kaya durog sila sa kakalipad. So, pagpapahingayin lang sila, tapos hintayin na gumanda yung katawan nila. Pag maganda na yung katawan nila, umayos yung katawan nila, mga Friday na, di Friday, i-load na. Load ng diretso ng load. So mas maganda yung yung healthy sila na na ikakarga niyo sa truck kaysa pilitin niyo na palakasin sila. So pagka ganyan derby, more on gusto ko na mas mahaba yung pahinga nila, na hindi sila ganun kasagad sa raging. Kung naka 1 hour ang nila, kung 30 minutes o 40 minutes, kaya nila, yun lang yung ginagawa ko para ma-recover din nila yung katawan nila. Dahil alam nila, sa susunod na linggo, karera na naman uli. So, ganun lang yung guys, ang ginagawa ko paulit-ulit. So, kung mayroon kayong tanong, itatopic din natin dito yung, yung sa one day eat. Sa mga susunod na araw, one day eat, itatopic natin dito lahat yan hanggang sa YB sila, hanggang sa derby. So guys, abangan nyo na lang yung mga post ko.